Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Narito ang latest update natin hinggil sa typhoon na si Tino at sa isang tropical depression na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. So dito sa latest satellite animation, makikita nga natin yung kumpol ng kaulapan na dala ng bagyong si Tino ay nakakaapekto pa rin sa nakararaming bahagi ng ating bansa. In particular, dito nga sa may bandang Southern Luzon area, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Samantala, sa labas ng ating air responsibility, yung binabanggit naman nating isang tropical depression na may potential ding maapektuhan ng ilang bahagi ng ating bansa ngayong darating na weekend. So inahin nating himayin yung detalye ng bagyong si Tino. So, dito nga, makikita natin, pinalaki po natin yung image para mas malawak, mas malinaw na makikita natin yung malawak na kaulapang dala ni Tino ay talagang sa kasalukuyan nakaka-apekto pa at posible pa rin magdulot hindi lamang ng pag-ulan kundi yung mga malalakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi nga na nakararaming bahagi ng Visayas and Southern Luzon area. Kanina alas 4 ng hapon, ang sentro o ang mata ng bagyong si Tino ay nasa may bandang Patnongon, Antique area. Taglay nito ang lakas ng hangin, umaabot po na hanggang 130 km per hour. Malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot hanggang 180 km per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong northwest naman sa bilis na 15 km per hour. So, tingnan natin ano nga ba inaasahang pagkilos ng bagyong sa Tino in the next 24 to 48 hours. So, sa pinaka-latest forecast track ng Pag-asa, patungkol nga sa direksyon ng bagyong si Tino, ito yung tinatayang 2 o'clock this afternoon na location ng sentro na ng bagyong si Tino at inaasahan natin na bukas ng madaling araw ay nandito siya sa coastal waters ng Linapacan, Palawan. So makikita natin patuloy na pagkilos. At bukas naman ng hapon, inaasahan natin na andito na siya sa 305 kilometers west ng Coron, Palawan. So simula ngayong gabi hanggang bukas, patuloy nga inaasahan na lalayo na ito sa kalupaan ng ating bansa. At sa darating na Huwebes ng madaling araw, posible na po itong lumabas ng ating area of responsibility. Then Huwebes ng hapon, nandito na sa may bandang napakalayong distansya na 935 kilometers west ng Southern Luzon. At pagdating po ng Biyernes ng madaling araw ay inaasa na posibleng maglandfall dito sa may bandang Vietnam area. So kung titingnan natin yung forecast track, nandiyan pa rin yung area of probability, Yung pinaka-center track, yan inasa natin pagkilos ng sentro or ng mata lamang. At yung area of probability, nagpapakita ng iba pang posibleng lugar na pwedeng tahakin ng sentro ni Tino throughout the forecast period. So dapat maging handa po, hindi lamang yung mga kababayan natin dito sa bandang Coron area, kundi halos dito sa northern portion ng mainland Palawan for the possible landfall scenario in the next 12 hours hanggang bukas ng madaling araw. Samantala, paalala natin, ang bagyo hindi po isang tuldok lang sa mapa. Mapapansin natin dito, ito yung lawak ng hangin na dala ng bagyong si Tino. Kung kaya't kahit malayo tayo sa sentro, basta ang ating pong lugar ay nakapaloob dito sa perimeter ng bagyo, meron po tayong warning signal. Kaya iyan po yung reason kung bakit may mga wind signal pa rin po tayo sa mga lugar na bagamat malayo sa sentro ng bagyo ay within the periphery of Typhoon Tino. So we have wind signal number 4 sa mga lugar na naka-highlight ng pula, Calamian at Cuyo Island, central and southern portion ng Antique, central and southern portion ng Iloilo, and Guimaras. Dahil inaasa natin yung pagkilos ng sentro, karaniwan yung mas malapit po sa sentro, yun yung inaasa natin makakaranas ng pinakamalakas na hangin at posibleng pinakamaraming pag-ulan. Samantala sa lugar na naka-highlight ng orange, wind signal number 3 naman po. Ibig sabihin around 89 to 117 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Dito nga sa may bandang northernmost portion ng mainland Palawan, natitirang bahagi ng Antique kasama ang Caluya Island. And then sa Aklan, Capiz, natitirang bahagi ng Iloilo. Dito sa northern and central portion ng Negros Occidental at saka northern portion ng Negros Oriental. Yung mga areas na naka-highlight po ng orange. So pag pinag-uusapan natin tropical cyclone wind signal, ito po ay patungkol sa lakas ng hangin at kung ano yung posibleng epekto nito sa inyong lugar. So tingnan naman natin yung naka-areas or areas na naka-highlight ng yellow under wind signal number 2 po yan sa kasalukuyan.
Itong southwestern portion ng Masbate, southern portion ng Mindoro provinces, and then southern portion ng Romblon, itong northern portion ng Palawan. Ganon din itong kasama yung Cagayancillo Island, sa Cebu kasama yung Bantayan Island, central portion ng Negros Oriental at natitirang bahagi ng Negros Occidental. Sa mga lugar may wind signals number 4, 3, and 2, yung malakas na hangin pwede pa rin makapagpatumba ng nakararaming uri ng pananim, makasira ng mga struktura, lalong-lalo po yung mga bahay na gawa sa light materials, lumang kahoy, or yung tinatawag nating nipa, and then pwede rin makapagpatumba ng mga billboards, mga poste ng kuryente, at generally, yung mga karagatan sa paligid, inaasahan natin magiging maalon hanggang sa napakaalon. So as much as possible, manatili po tayo sa loob ng ating designated evacuation centers or kung nandun tayo sa kanilang mga kabahayan, manatili sa loob ng bahay habang patuloy na tumatawid sa inyong area itong bagyong Sitino. Samantala, yung areas na naka-highlight ng light blue, yan naman po yung may wind signal number 1. Ang lakas ng hangin dyan, posibleng umabot hanggang 61 kilometers per hour. Yan po yung southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, natitirang bahagi ng Mindoro provinces kasama ng Lubang Island, natitirang bahagi ng Romblon, natitirang bahagi ng Masbate kasama ang Burias at Ticao Island, itong central portion ng Palawan. Wind signal number 1 din dito sa may bandang Biliran, northwestern portion ng Leyte, sa Camotes Island, sa northern and western portion ng Bohol, sa Siquijor at natitirang bahagi ng Negros Oriental. So kung mapapansin natin, babalikan natin kanina yung forecast track, yung lawak ng bagyo, mapapansin natin lahat ng signal number 1 na area ay nandun na sa halos outermost periphery ng bagyo. Yung pinakataas na may wind signal, malapit po sa sentro ng ating bagyo. So, kapag may wind signal sa inyong lugar, generally katamtaman hanggang sa malakas ang hangin, ang mga karagatan magiging katamtaman hanggang sa maalon. Minsan halos minimal to at times no damage at all. Pero wag po nating maging kampante na wind signal number 1 lang tayo dahil yun nga, ilang araw na rin umulan sa ating lugar and likely baka po hindi pa agad-agad huhupa yung mga tubig ba sa inyong lugar, baka may mga bahagi ng kalupaan sa mga gilid na bundok na biglaan na lang magkaroon ng mga landslide dahil nga sa ilang araw po nababad sa pag-ulan. Mapapansin kasi natin, itong mga lugar na to, previously mataas ang wind signal, yan yung mga nadaanan na. So, kahit wind signal number 1 pa rin po, nandiyan pa rin po yung banta ng peligro na dulot ng bagyong Sitino. So, napag-usapan na po natin yung mga wind signal, no? Yung epekto ng lakas ng hangin sa inyong lugar. Ang susunod naman po nating ipakikita ay yung ano yung mga lugar naman na pwedeng makaranas ng pagbugso ng hangin, mga lugar na walang wind signal. Ito po ay dahil sa umiiral na amihan or northeast monsoon, yung shear line at saka yung pinaka-extension or trough ni Tino. Ngayong araw, inaasahan ng mga pagbugso ng hangin sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Bukas naman mga pagbugso ng hangin sa buong Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, sa Biliran, sa Leyte at Zamboanga Peninsula. Samantara, sa third day ng forecast natin, Ilocos Region, Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, nakararaming bahagi ng Cordillera Administrative Region, Central Zone, Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa.